mahaba-haba. Ang baba. Mahaba-habang proseso pa mga kababayan ang pagdadaanan nitong i-final na impeachment case ng mga ungas laban kay VP Inday Sara Duterte. O bagamat nagkaroon ng INC Peace Rally, ang balita natin mga kababayan ay tuloy-tuloy pa rin daw ang impeachment laban kay VP Inday. Dahil kasalukuyan na po nilang biniberipika mga kababayan at isasabit na kay Tamba. Pero hindi pa daw muna dapat sila magtuwa mga kababayan dahil mahaba-haba. Di ba nato? Mahaba-haba pa mga kababayan ang proseso na kanilang pagdadaanan. At kung hindi daw ito patatapos mga kababayan bago mag-eleksyon, ay posible pa itong mabasura. At anong ibig sabihin nito mga kababayan? Hindi na nila pwedeng sampahan ng isa pang impeachment case si VP Sara sa loob ng isang taon. 2026 na naman sila mag-aantay mga kababayan para magsampa nato. Makatiba ang baba mo. Panoorin niyo po. Kapag na-transmit yan to the office of the speaker, it is considered as filed. Malapit na mga kababayan matransmit ha, at hindi po yan mapipigilan ng mga kababayan. Dahil hindi pa yan ang voting process Bini-verify pa ngayon mga kababayan at malapit na daw fully verified. Once matransmit kay Tambaluslos, that is considered one filing. At dapat daw mga kababayan, matapos yan bago mag-eleksyon, bago mag-close ang kanilang session mga kababayan para sa Congress na ito. Dahil kung hindi, magpa-file na naman sila ng bago. And yun sa ating saligang batas, that's counted as one impeachment complaint already. Ibig sabihin, wala nang pwedeng tanggapin after that. Immune na si Sara mga kababayan for a year. At paano na yan nato? Dapat kasi matagal nyo nang ginawa yan. Pero alam natin ba kababayan kung ano talaga itong pinaplano nito sina Babalo. Dahil mayroon silang mga bugok na mga kandidato mga kababayan na tumatakbo sa Senado. Sina Franz Castro, sina Teddy Casino, yung mga ulol mga kababayan na makakaliwa. Libre endorsement yan sa kanila. Hoy! Kahit pa'y araw-araw kayong lumalabas sa media, which is totoo naman talaga mga kababayan, no? Itong si Francine Castro, araw-araw lumalabas sa media, pero bulok pa rin mga kababayan. Hindi mabenta ang sarili. Kumbaga sa isda. Itong si Franz Castro ay malansa na. Hindi na nabibenta. kung ito ay ma-dismiss, hindi na maaaring mag-file pa for 1 year. So, kumbaga safe. Safe for 1 year. So, 2026 na naman mga kababayan. Pero, laos na. Panis na mga kababayan yung mga issue dyan. Wala na silang bago sa 2026 mga kababayan, at ang mga politiko niyan magpapasipsip na kay VP Inday Sara dahil kapag mananalo si VP Inday mga kababayan, which is hindi na yan nila mapipigilan, ay humanda kayong mga gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Ang sabi ni Inday, kapag kalaban ko na kayo, kalaban ko na kayo habang buhay. For 1 year. Parang inoculation yan. The other is, parang ang lumalabas dito is they're trying very hard not to make it nothing but a second rate. Trying hard. Jesus, papasok pa lang itong ating kamay dyan mga kababayan. Tagal na nating hinila yung baba ni look like they have been Renato. forced into anything. So, kailangan mag-announce sila na tuloy pa rin, parang hindi sila affected. O hindi may iniintay pa, therefore may ganito, and then we will transmit it. There is no single talk of dismissal. Oo nga no, parang hindi sila natablan mga kababayan sa INC rally. Pero deep inside niyan, sinasabi, patay tayo dito. Wala pang ganon. Siyempre, ayaw nilang magpakita that they have been affected in any way by the INC rally or even dun sa Kunwari lang na hindi affected. statement ng ating Pangulo. Ultimately, yung tingin Sige. ko is that they'll have to make a decision tuloy ba to hindi. But the way they're acting right now is, I think that if you take great pains, Tuloy-tuloy pa rin mga kababayan Dahil ang aangas Sa interview mga kababayan, sina Franz Castro, confident na confident. Sina Sabadilim, sinabing minority lang daw ang INC. to do this, then baka hindi nila ituloy. Ayaw nang nilang pamuka na affected sila. Kung ito ay Hindi ka affected na to? Mukha ba itong hindi affected mga kababayan? dismissed, there will be a reason, and the reason will have nothing to do with the rally. Siyempre, Itsura ni Renato. Ang tulis mga kababayan. to preserve Ang tulis. what they think is their they think is
Nakakapasok kaya ito sa mga high security areas, mga kababayan? May dalang-dalang patalim eh. Oh? Ang tulis. Independent stand. Independent of the president, independent of any outside influence, including the Ito influence na naman si Francine, mga kababayan. of the rally. Confident na Sa confident. procedure po sa impeachment attorney, alam kong sanay ka Criminal. dito. Ikaw yung dating Francine. tagapagsalita no ng ano. Yung sa kasi magbabago na yung set ng ano natin, Congress, 'di ba? After ng elections. Maapektuhan ba ito sakali man na umusad, bigyan ng approval no ang impeachment complaint na ito tapos nagkaroon ng halalan. Dapat i-file na naman yan. Next Congress. Yan ang dapat, mga kababayan. Kung hindi nila ito matapos ngayon. Dahil ibang set of congressman naman, mga kababayan eh. Wala na yung iba yung bumoto ng yes o kapag nagkataon, di. Dapat lang ipafile. Pero sa 2026 na. Dahil 1 year ban eh. Kung set na naman, hindi ba siya magiging At ang maganda dyan, mga kababayan, 1 year ban. void or tuloy pa rin ang paghimay niyan with bagong set ng mga kongresista at senador? Once na-transmit, nag-umpisa na po ang process. Matatapos ang 19th Congress. It is up to the 20th Congress kung iti-take up nila. If they're going to do that, kailangan mag-set sila ng panibagong rules. Yan ang iniintay natin. Kasi normally, bago magkaroon ng serious na impeachment proceedings, nagsasagawa ang House ng set ng rules. So they did this before yung impeachment ni Chief Justice Corona. And in subsequent congresses, meron din silang pagsasaayos ng mga rules. So in order na maisama yung change ng congresses dito, yung change from the 19th to the 20th Congress, the 20th Congress will have to make a rule para either they can take it up or make it clear na hindi nila iti-take up because the complaint died with the 19th Congress. So, dalawa yung teorya dyan. So sila lang din pala, mga kababayan, ang may control kung i-continue o hindi. Useless yung naunang rules, mga kababayan, dahil pwede naman dahil silang gumawa ng bago eh. At walang kalaban si Tambalustos, mga kababayan, so siya pa rin ang speaker. So ibig sabihin, tuloy-tuloy yan, mga kababayan. After election siguro. One is the 20th Congress can take it up kasi as unfinished business, or they can consider it na tapos na yung 19th Congress if they want another. Yan talaga dapat eh. Tapos na, 19th Congress i-final. Pero sila ang batas, mga kababayan. Mga diktador nga sila ngayon eh. Sila ang Their batas. complaint, then one has to be Walang imposible sa mga leche. filed in the next year. So by 2026 pa yung next complaint. Yan ang dapat. Opo. And And by that time, mga kababayan, hindi na nila pwedeng gugulpihin si Sara dahil it's just a matter of years, mga kababayan. Yung 2 taon, madali lang yan. Kapag kalaban kita, kalaban na kita habang buhay. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan, na mahaba-haba pa Mag-file ang proseso sa impeachment kay VP Sara? Post your comments below.